Okay mga kabaryo, may good news ako sa inyo. Sa mga gusto ng mga kakibang mutya, pampaswerte sa buhay sa negosyo, o kahit sa pag-ibig, pwede nyo akong tanungin. Available na yung TikTok shop natin. Andyan sa screen, may kita ninyo. I-search nyo lang yan at lalabas yon, matik na yon. Tapos doon pwede nyo akong kausapin. Bali doon na rin tayo magpo-post ng mga gamit natin. Ayan na yung pangako ko sa inyo na napakatagal na ilang buwan na nangyari din, no? So, diyan tayo magla-live tuwing gabi para magkaroon tayo ng kamustahan. So, tingnan natin. This week, sana makapaglagay na ako ng item. Limitado lang, pero sana supportahan nyo pa rin. Sa mga may pending, diyan na rin tayo mag-message para direkta na po sa courier. Hindi na po mahirap. So, yun lang muna mga kabaryo. Doon tayo magkita-kita sa TikTok natin. Sa ngayon, balik na muna tayo sa istorya. Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tikboy, taong 1971, Iloilo. Simula nang isinilang ang batang si Mauricio ay kakaiba na ang inilalabas nitong aura. Isang manunugis at isa namang albularya ang kanyang mga nasirang magulang na nasawi sa huling digmaang sinamahan nila kontra sa mga nilalang na tinatawag na mga aswang. Maski noong sanggol pa lamang si Mauricio ay ilag na ang masasamang elemento sa kanya. Ang binatang si Tikboy naman ang siyang nag-aruga sa kanya hanggang tumungtong na siya sa 12 taong gulang. Pero sa edad na 10 ay natuto na si Mauricio sa pakikipaglaban sa mga kakaibang nilalang na kanilang nakakaengkwentro. Nagmistulan siyang kalasag ng kanilang lugar. Takot ang mga kampon ng kasamaan na guluhin at salakayin ang baryong yon dahil sa kanilang dalawa ni Tikboy. Ang sino mang magtangka ay kaagad na pinapatawa ng bata ng parusang kamatayan. Kuya Tikboy, Oh, ano yun, Mauricio? may nakarating po sa akin na isang impormasyon. Nahatid ng kaibigan kong hangin na may isang probinsya daw po na ginugulo ng mga aswang. At ang kanilang binibiktima ay halos mga bata at kaedaran ko pa. Ang nakapagtataka daw po ay kung bakit ang mga batang babae hindi naman nila inaano. Aba, kakaibang kaso yung nabalitaan mo ha, Mauricio. Pero alam ko na ang iniisip mo. Kailan tayo gagawa ng investigasyon? Sa lalong madaling panahon po, Kuya Tikboy. At baka maubos ang mga batang lalaki sa probinsyang iyon eh. O sige, bukas na bukas din kikilos na tayo. Lumipas ang magdamag ay nakapag-impake na si Tikboy ng kanilang mga dadalhing gamit. Pagkatapos gisingin ng binata si Mauricio ay pinainom muna niya ito ng gatas sa sila lumakad. Pasan-pasan ni Tikboy sa kanyang likod si Mauricio. Lagi namang dala ng bata ang kanyang kwintas na gintong may imahe ng isang mandirigmang anghel. Sa palagay ni Tikboy ay doon nagmumula ang kapangyarihan ni Mauricio para malabanan ang mga aswang na nakakaharap nila. Ni minsan ay hindi pa niya nakitang nagapi o nabigo ang bata sa mga labang kanilang naranasan. Mga nasa ilang oras din ang itinagal ng kanilang paglalakad bago narating ang probinsya na itinuturo ng hangin kay Mauricio. Iba yung bigat ng presensya kaagad ang sumalubong sa kanilang dalawa. Napakatahimik din ang paligid at ang mga kabahayan ay pawang nakasarado ang pintuan at bintana. Wala man lang silang makita na maski isang residente doon na kanilang pwedeng mapagtanungan. Halatangang balot na balot ng takot ang mga residente dito, Mauricio. Aba,
Maski umaga nakatago pa rin sa kani-kanilang mga bahay. Sa tingin ko po Kuya Tikboy, wala talagang katao-tao rito. Wala po akong maramdaman ni isa man lang sa presensya nila Pero may nararamdaman akong nagkukumpulang enerhiya mula sa may hindi kalayuan po dito. Sa palagay ko nasa isang lungga sila nagtatago. Samantala, sa pamamagitan ng pagturo ni Mauricio sa direksyon ng kung saan niya nararamdaman ang mga residente, ay natunto nila ang isang yungib na halatang luma na. Sa bukana nito ay ginagapangan ng mga baging at ligaw na halaman at iyon na ang nagmistulang pintuan. Paghawi noon ni Tikboy ay may rumaragasang palaso ang sumalubong sa kanila. Mabuti na lamang at matalas ang pakiramdam ni Mauricio kaya kaagad niya itong nasalo. Bumaba naman siya mula sa likod ng kanyang Kuya Tikboy saka nagpatiunang pumasok sa loob. Dito niya nakita ang mga residente na sama-sama sa isang sulok ng lumang yungib na yon at halatang may kinakatakutan. Wag po kayong matakot sa amin ni Kuya Tikboy. Naparito po kami para tulungan po kayo. Gusto naming ibalik ang katahimikan dito sa lugar ninyo kontra sa mga aswang. Pero maski anong sabihin ng bata ay hindi naniniwala ang mga residente hanggang sa gawin niya ang isang bagay na minsan lamang niyang ginagawa. Pinagdikit ni Mauricio ang kanyang mga palad sa kanya kinausap sa kanyang isipan ang kanyang gabay na anghel na si San Miguel. Makaraan ang ilang minuto ay kusang nagpakita ang imahe ng anghel na nakapatong sa magkabilaang balikat ng bata na labis na ikinabigla ng lahat, pati na si Tikboy. Siya po si San Miguel, ang gabay kong anghel na mandirigma. Sa pamamagitan ng paggabay at pagsanib niyo po sa akin, kayang-kaya kong labanan ng mga aswang. Halos napanganga naman ang mga residente sa nakita nila. Sa kauna-unahan kasing pagkakataon, iyon lamang ang unang beses na makakita sila ng isang anghel de la guardia. Nabuhayan sila ng loob dahil sa ipinakitang katapangan sa kanila ng batang may gabay na anghel. Ngayon pong alam niyo na ang pinanggagalingan ng kakayahan ni Mauricio. Maaari po ba na bumalik na kayo sa inyong dating pamumuhay? Magsibalik na po sana kayo sa inyong mga tahanan at hindi parang mga dagang nagtatago sa lungga dahil sa takot. Wag po kayong matakot. Ako po ang bahala sa inyo. Hindi ko na po hayaang may susunod na namang mabiktima ang mga aswang. Nagpasalamat naman ang mga residente sa bata. Saka isa-isang nagsilabasan para bumalik na sa kanilang mga tahanan. Naging maayos naman at naging normal ang pamumuhay ng mga tao sa mga ilang araw na dumaan. Subalit, sadyang tuso ang mga aswang dahil muli na naman sana silang magsasabog ng lagim sa mga mamamayan kung wala si Mauricio. Bago pa makapanakit o makapangbiktima ang mga nagpakitang mga aswang, ay hinarap na sila ng batang manunugis. Dito ay nakita ng mga residente kung papaano labanan ni Mauricio ang mga aswang na sumalakay at ni isa ay walang nakaporma. Lahat ay kinitla ng buhay ng bata nang walang kahirap-hirap sa pamamagitan lamang ng paghaplos niya sa batok ng mga ito, at ang kasunod nun ay tirik ang mga matang umahandusay na sa lupa ang mga aswang. Dahil sa nangyari ay nagdiwang muli ang mga taong yon. Ngayon ay sigurado na sila na may tagapagligtas na sila sa mga kalaban at iyon ay si Mauricio. Ang kawalan nila dati ng pag-asa na hindi na maibabalik pa sa katahimikan ang kanilang probinsya ay biglang nagkaroon. Gaya po ng sabi ko, habang nasa aking sistema ang aking gabay na anghel, ay hindi ko po kayo pababayaan. Maliban na lamang kung ako po ang mapatay nila.
Pero malakas po ang pananampalataya ko. Kaya alam ko pong hindi ako pababayaan ng Diyos sa laban kong ito. Bumalik naman ng tuluyan ang sigla ng pamumuhay ng probinsyang yon sa tulong ng batang si Mauricio. Pero hindi pa rin kumbinsido ang bata na talagang nananahimik na ang mga aswang at wala ng balak pang manggulo. Kaya nanatili muna sila roon ng ilang araw. Sa pananatili niya roon ay ramdam na ramdam niya sa mga sumunod na gabi ang mga matang nakabantay sa kanya. Tinitiyak niyang mga aswang ang lahat ng yon. Dahil sa wala namang ginagawang masamang hakbang ang mga ito laban sa mga residente, ay hindi na lamang niya pinatulan pa. Mas lalo niyang pinag-igting ang pagbabantay hanggang sa sumapit na naman ang sandali na hindi na nakatiis ang mga masasamang nilalang na sumalakay dahil sa gutom. Muling nakipaglaban ang pag-atake at pakikipagtagisan ng lakas ang bata at gaya ng dati sa gabay ni San Miguel ay hindi sila nabigo sa laban. Ang labang ding yun ay naging huli na sapagkat sinabi ng Anghel de la Guardia ni Mauricio na ubos na ang mga aswang sa probinsyang iyon. Kinabukasan ay si Tikboy na ang nagpaalam sa mga residente pagkatapos niyang sabihin na wala ng aswang sa lugar na yon at tuluyan ang nalinis ng batang manunugis. Laking pasasalamat ng mga tao sa kanilang kabayanihang nagawa. Bumalik naman ang dalawa sa kinalakihan nilang lugar, subalit sa dinaanan nila ay may isang lalaki silang nakasalubong na kakaiba ang aura. Dumugo pa noon ang ilong ni Tikboy pagdaan ng nilalang na yon. Sino ka? Isa ka din bang aswang? Tanong dito ni Mauricio, pero tiningnan lamang siya nito ng masama. Sakang nginitian at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa gubat. Nang tangkaing sundan ito ng bata, ay dito na siya hinarap ng lalaking hindi pangkaraniwan ng puwersa. Saka siya nito pinanlisikan ng mata. Sinabi ni San Miguel sa isipan ni Mauricio na mag-iingat sa kaharap nilang nilalang sapagkat nararamdaman niya mula rito ang puwersa ng isang dyablo. Nagpakilala naman ang lalaki sa pangalang Lucio at bago ito tuluyang umalis ay may sinabi pa ito sa bata. Ayon dito ay muli silang magkikita pero hindi na sa mahinahong sitwasyon kung hindi sa madugong labanan na, at pagdating ng araw na yon ay tiyak na isa na sa kanila ang mamamaalam sa mundong ibabaw. Hindi naman nagpasindak ang batang si Mauricio na sinabing hihintayin niya ang araw na yon. Nang makalayo na ang lalaking si Lucio ay saka pa lamang nilapitan ni Mauricio ang kuya Tikboy niya. Sa kanya ito hinawakan sa ulo. Kaagad na nawala ang paninikip ng dibdib ng binata at bumalik sa normal ang kanyang lakas. Muli niyang pinasan ang bata saka sila nagpatuloy sa paglalakbay pauwi sa kanilang lugar. Makaraan ang ilang araw na katahimikan at kaayusan, ang namayani ay muling may nasagap na balita si Mauricio na tila hindi magandang pangitain. Mauricio, napapansin ko na itong mga nakaraang araw ay tila may malalim kang iniisip. May problema ba na hindi mo sinasabi sa akin? Sabihin mo at baka may maitulong ako. Hindi naman umimik ang bata. Bagkus, niyakap nito ang kanyang mga tuhod. Banaag din sa mga mata ang nagbabadyang mga luha na pinipigilan niyang umagos. Sinapu ni Tikboy ang noo nito at baka may sinat lang pero wala naman. Inayaan na lamang muna ng binata si Mauricio at sa ibang araw na lamang niya ulit ito kakausapin. Malalim ang iniisip ng bata. Gusto niyang pigilan ang mangyayari pero iyon na ang nakatadhanang magaganap. Masakit para sa kanya pero kailangan niya itong paghandaan at harapin
Nang hindi niya na makayanan pa, ay dito niya na ipinagtapat sa kanyang Kuya Tikboy ang lahat ng nakita niyang mangyayari sa hinaharap. Maski ang binata ay hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Ayon kasi kay Mauricio, darating ang isang pangkat ng mga manunugis na naghahanap kay Lucio at sa lugar nila magpapang-abot. Ang masaklap ay magkakaroon ng malaki at madugong digmaan na pati ang mga residente ay madadamay. Hindi ba pwedeng pagsabihan ng mga taong lumikas pagdating ng araw na iyon para maiiwas sila sa malaking digmaang maghaganap? Hindi po pwede, Kuya Tikboy eh. Yun na po kasi ang nakatadhanang maganap. Kaya lang po nagpakita ang pangitaang iyon sa akin ay upang maihanda ko ang aking sarili sa mangyayaring labanan. Masisira ang balanse ng mundo kapag nakialam tayo at baka po mas lalong lumala pa ang sitwasyon. Hindi na nakaimik pa si Tikboy. May punto naman kasi ang sinabi ng bata. Ang tanging magagawa na lamang nila ay ang paghandaan at hintayin ang pagdating ng araw kung kailan magaganap ang madugong labanan sa pagitan ng manunugis at mga aswang. Maski malakas at may gabay na anghel si Mauricio, ay hindi pa rin may aalis na bata pa ito at mahina pa ang loob niya sa mga bagay na hindi pa kayang tanggapin ng kanyang murang isipan, lalong-lalo na ng kanyang konsensya. Isang gabi nun, habang nasa kalaliman ng pagtulog ang mga residente, hindi na malaya ni Tikboy ang paglabas ni Mauricio. Nagpunta ang bata sa gubat upang mag-ensayo. Sinabihan kasi siya ng kanyang anghel de la guardia na kailangang maghanda sa mga susunod na pagkikita nila ni Lucio. Hindi kasi pangkaraniwang diablo lamang ang nakasanib at kumokontrol sa aswang na yon, dahil isa itong prinsipe at ang lalong nagpalakas dito ay ang pagiging gabunan ng lalaki. Matyaga namang naghahanap ng ligaw na aswang ang batang manunugis para mapag-ensayuhan. Swerte namang nakahanap siya at iyong mga kumakalampa ang sikmura ang kanyang natitsyempohan. Pagkakita nito sa bata ay nakakaramdam na kagad ito ng takot, pero sa sariwang dugo at karne nito. Dagdagan pa ng gutom na gutom ang aswang na yon at walang pagdadalawang isip na gumawa ito ng pag-atake. Iba talaga kapag gutom na ang umiral. Pero sige, paglalaroan muna kitang aswang ka para naman pagpawisan ako kahit papano bago kita kitilan ng buhay. Hinayaan ni Mauricio na sumugod ang aswang dahil sa nababagalan ang bata sa mga ikinikilos ng kalaban, ay inaasar at pinipikon niya ito sa pamamagitan ng pagbatok. Pinipitik pa niya sa ilong saka binubunutan ng buhok sa ulo. Maski papaano ay napapasaya ng bata ang kanyang sarili. Subalit hindi kumpleto ang sayang yon, sapagkat sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang mangyayari sa hinaharap, at dahil sa bumalik ang kanyang galit ay walang habas niya nang pinaslang ang aswang. Pero ang hindi alam ni Mauricio ay may nakaabang lamang sa kanyang mga mata na pilit itinatago ang puwersa. Naghihintay ng magandang tiyempo para umatake sa kanya. Pagtalikod niya ay dito na gumawa ng hakbang ang isa pang aswang na hayok sa laman at karne ng bata. Nilingon naman siya kaagad ni Mauricio na tinitigan ng masama. Aatras pa sana ang aswang na yon, pero nakalundag na ito at hindi niya na mababawi pa, kaya wala na itong maisip na ibang paraan para naman umiwas. Wala tuloy kahirap-hirap siyang pinaslang ng bata sa pamamagitan ng paghaplos niya sa batok nito. Kung hindi nyo na itatanong, may nakabalot kasing enerhiya na kasing talim ng espada ang kanang palad ni Mauricio.
Ang mga ugat sa buong parte ng batok at leeg ng aswang na kanyang mahahawakan ay paniguradong napuputol maski walang naiiwang bakas ng pagkasugat. Iyon ang isa sa mga kakayahang ibinigay sa kanya ng Anghel de la Guardia na si San Miguel. May pasorpresa ka pang nalalaman. Hanggang dyan ka lang pala. Kung nagtago ka na lang sana, di buhay ka pa ngayon. Matapos ng laban na yon, umalis si Mauricio na napaka-inosente at tila ba walang nangyari. Pasipol-sipol pa siyang naglalakad pero parang umaayon sa kanya ang gabing yon sapagkat sa kanyang dadaanan ay may 3 malalaking itim na aso na para bang mga gutom na gutom. Nagngingit-ngit ang mga nagpapantigang ngipin ng mga ito na nakatitig sa kanya at parang anumang oras ay maaari nang sumugod. Huminga ng malalim ang bata. Sa kanya pinandilatan ang mga halimaw na yon. Halata namang napikon ang mga ito sa inaasta ni Mauricio dahil sabay-sabay silang umatake. Ang unang itim na aso ay lumusob at sinampal ng bata ng napakalakas. Ang pangalawa ay hinawakan niya sa nguso saka ibanilibag sa pangatlong halimaw. Hindi naman makapaniwala ang mga lahing asbo na binabaliwala lamang sila ng isang paslit na bata. Dala na rin siguro ng labis na gutom at pagdedeliryo ay nakalimutan nilang ang batang kanilang kaharap ay ang kinatatakutan nila dahil sa gabay nitong anghel. Saka lamang nila ito nakilala nang magpakita si San Miguel sa balikat ni Mauricio. Kaagad na nagkaroon ng takot sa bawat sistema ng itim na aso. Subalit huli na dahil hindi na sila pwedeng buhayin pa ng batang yon. Aba, pagkatapos ninyo akong pag-interesang kainin, tatakasan niyo ako ng ganun-ganun lang. Ali kayo rito! Matapos masabi ni Mauricio, isa-isang hinabol ng bata ang mga asbo. Lahat ng nahabol niya ay hinahawakan niya kaagad sa leeg nito para pigtasin ang mga ugat. Ang iyak ng mga ito ay parang sa ordinaryong aso lang din. Pero mas matinis ang pinapakawalan bago sila isa-isang namamatay nang lawit ang mga dila. O ano? Di nakita nyo ang hinahanap nyo. Tumawa pa ang bata bago nagpatuloy sa paglisan sa lugar. Pagdating niya sa bahay ay marahan na siyang naglakad pabalik sa kanyang higaan sa kanatulog na parang walang nangyari. Walang kaalam-alam si Tikboy sa pinagagawa ng kanyang alaga dahil sa pagkakahimbing niya sa pagtulog. Halos 1 linggong diretso ding ganoon ang ginagawa ni Mauricio kada sumasapit ang gabi. Lumalabas siya para pag-ensayuhan ang mga aswang na kanyang nakakarap. Sa isip-isip pa niya ay malaking tulong na rin ang ginagawa niya sapagkat nababawasan niya ang bilang ng mga makakalaban nila pagdating ng nakatakdang araw kung kailan magaganap ang malaking sagupaan sa pagitan ng mabubuti at masasama. Hanggang sa dumating na ang araw na yon, isa-isang nagsidatingan ang mga magigiting na manunugis na nagmula sa iba't ibang lupalop ng mundo. Sa mismong bahay nila Mauricio sila nagtipon-tipon. May kanya-kanya ding mutya ang mga bawat manunugis na nagbibigay sa mga ito ng sapat na lakas para lumaban sa mga aswang. Mapapansin din na magkakaiba ang lengguwahe ng mga ito pero pare-pareho ang masamang pangitain sa kanilang panaginip ang nagturo at nagdala sa kanila sa kinaroroonan ng batang may gabay ng anghel. Nang makumpleto na ang lahat ay dito na sila nag-umpisang magpulong-pulong kung ano nga ba ang dapat na gawin pagsapit ng gabi. Lahat ay naawa sa mga inosenteng taong madadamay subalit gaya ni Mauricio ay hindi nila pwedeng baguhin ang nakatakda na magaganap. Pagkatapos ng masinsinang usapan
ay binigyan sila ng basbas ng bata gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng Anghel de la Guardia. Sa pamamagitan ng basbas na nagmula sa langit, naway mapagtagumpayan nating malipol ang kampo ng kasamaan at nang matuldukan na ang pagkakalat nila ng lagim sa buong sanlibutan. Umayo kayo at sama-sama nating sagupain ang mga aswang na salot sa buong mundo. Nagluto muna sila ng kung ano-ano para sa kanilang pananghalian. Pagkatapos magluto at kumain, ay naghanap na sila ng mapagpapahingahan at doon na din nila hihintayin ang pagsapit ng gabi kung kailan bababa at lulusob ang lahat ng mga uri ng aswang na nakatira sa gubat. Hindi na nga mapigilan pa ang pagtakbo ng matulin ng mga oras hanggang sa ito'y sumapit na. Pawang mga nakakakilabot na alulong ang laman ng buong kagubatan na tila naghuhudyat na ang mga aswang ay oras na para magtipon-tipon at magsama-sama na silang lahat na bababa sa kani-kanilang tirahan. Hindi nga nagtagal ay tuluyan ang nagkaharap ang dalawang pangkat. Pinamunuan ng batang si Mauricio na may gabay na anghel ang mga manunugis at si Lucio na isang aswang nagabunan naman na may gabay na dyablo ang naging pinuno ng mga aswang. Ngayong gabi, ay magkakaalaman na kung sino ang dapat na matira dito sa mundong ibabaw. Kung ang panig ninyong masasama o kaming mga panig ng kabutihan. Mga magigiting na manunugis sa kung saang lupalop ng mundo ng galing at dumalo upang tapusin na ang kasamaan ng mga aswang. Gaya ng ginawa ni Mauricio, ay ganoon din ang sinabi ni Lucio sa mga alagad niyang aswang. Kaagad na inilabas ng mga manunugis ang kani-kanilang abilidad na nagmula naman sa kanilang tangang mutya na magkakaiba. Meron ditong nag-aapoy ang mga kamay. Tumitigas ang mga kamao na tila nababalutan ng bakal. May tinubuan ng pakpak na parang sa ibon. May lumalabas na matulis na sandata sa kamay na gawa sa kuryente. May gintong palaso na hindi nauubusan ng bala at kung ano-ano pang klaseng sandatang makapangyarihan ang tanga nila para gamiting pamuksa sa mga aswang. Sa kabilang panig naman, ang mga lahi ng tiktik, asbo, bangkilan, harimodon, kubot, abwak at mga gabunan ang nakipagsanib puwersa para lumaban sa mga kampo ng liwanag. Hindi na nga napigilan ang tuluyang paghaharap ng mga mortal na magkalaban. Nag-umpisa na ring mabuwal sa lupa ang mga nagagapi sa laban. Karamihan dito ay mga aswang at sa mga manunugis naman ay bahagyang mga nasusugatan lamang ito. Pero ang pangkat ni Lucio na mga gabunan ay hindi muna nakisali sa laban. Bagkus, nagpunta ang mga ito sa mga malalapit na kabayan at walang habas na nilalapa ang sinumang taong nakikita nila. Mapabata man o matanda ay kanilang binibiktima. Mauricio, ang mga residente! Sigaw dito ni Tikboy na umagaw ng pansin sa batang si Mauricio. Pagtingin niya sa mga kabahayan ay nandoon na ang mga aswang nagabunan na pinangungunahan ni Lucio ang pagtugis sa mga tao. Galit na galit noon ang bata na umalis sa laban para saklolohan ang mga residente. Nang mapansin siya ni Lucio ay pinalusob nito ang ibang mga gabunan para labanan si Mauricio. Subalit sa tindi ng galit ng bata ay iba ng estilo ang ginamit niyang pangkitil ng buhay sa mga nakakalaban. Sa kaliwang balikat at sa ulo niya hinahawakan ang mahahawakang gabunan. Pagkatapos ay marahas niyang pinupugutan ng ulo ang mga ito. Napanganga naman si Lucio dahil hindi naman ganoon kalakas ang naramdaman niyang puwersa ng bata noong una silang magkita. Wala pang halos 10 minuto ay marami na ang mga nagkalat na bangkay ng mga residente. Pero natigil na din yon dahil sa
nagawa ng paslangin sila ni Mauricio. Si Lucio na nanginginig sa galit habang pinagmamasdan ang bata ay nagpalit na din bilang isang tunay na gabunan. Nang magkaharap sila ay dito na din lumabas ang Diablo at si San Miguel na pawang naglalabas ng napakatinding puwersa ng dilim at liwanag. Sa unang salpukan ng kanilang pag-atake ay magkasing lakas lang ang kanilang puwersa. Pero habang tumatagal ay mas lalong lumalamang na si Mauricio. Nagagawa na din noon ng batang si Mauricio na patamaan si Lucio na hindi pa rin niya mapaniwala ang nagagawa ito sa kanya ng isang paslit lamang. Kaya naman, pati na ang Diablong tagapangalaga ng kanyang katawan ay ibinuhos na ang lahat sa labang yon. Mas lalo namang ipinamalas ng bata at ni San Miguel ang kanilang husay. Natapos na rin ang labanan ng mga manunugis at nalipol na nilang lahat ang mga aswang. Namamangha ang bawat isa sa kanilang napapanood, lalong-lalo na sa batang si Mauricio. Gusto sana nilang tulungan ang bata, subalit nararamdaman naman nila at nasusubaybayan na lamang siya kaysa sa aswang na gabunan. Hiyawan pa ang mga ito nang matagumpay na masapak ng bata si Lucio sa ulo at dahil sa lakas ay bumagsak ito sa lupa. Pagkatayo noon ng gabunan ay siya ding pagsulpot ni Mauricio sa harapan nito at dito ay pinulbos niya ng suntok sa sikmura ang kalaban. Pagbagsak muli ni Lucio sa lupa ay narinig ni Mauricio ang boses ni San Miguel mula sa kanyang isipan. Sinasabi nito na mapapatay niya ang katawang lupa ni Lucio pero ang Diablo ay hindi. Pero may paraan at isa iyong sakripisyo. Tinanong ng bata kung ano ang sakripisyong yon at sinabi naman kaagad ng mandirigmang anghel. Katumbas iyon ang buhay ni Mauricio. Kailangang mag-alay ng isang buhay upang tuluyan ng bumalik sa impyerno ang Diablo. Yayakapin na din ni Mauricio ang pagiging isang kerubin. Wala namang pagdadalawang isip na pumayag ang bata para sa kaligtasan ng napakarami. Dahil sa pagpayag niya ay lumabas mula sa kanyang mga kamay ang espada ni San Miguel bilang tagapaghatol. Dito ay itinarak niya sa katawan ni Lucio ang espada at ang kasunod nun ay hinigop ng lupa ang Diablo saka dinala sa pinakailalim ng impyerno. Natapos ang laban na bumuka na ang mga pakpak ni Mauricio bilang isang ganap na kerubin. Tiningnan niya ang kuya niyang si Tikboy at sa pamamagitan ng isipan ay kinausap niya ito at naiintindihan naman ng binatang umiiyak. Naglabas pa ng liwanag ang espada ni San Miguel na tumupok sa bangkay ng mga aswang. Kasama na doon si Lucio. Pagkatapos magpaalam ni Mauricio ay unti-unti na silang umaangat sa langit. Lahat ng nakakita sa kaganapang iyon ay pawang kabutihan ang naitanim sa kanilang isipan. Natapos ang laban na nanalo ang kabutihan laban sa kasamaan sa tulong ng isang bata na ginagabayan ng kanyang anghel de la guardia. Wakas. Okay, para sa akin, nakakalungkot dun sa dulong part, no? Grabe, pero napakatindi, no? Biruin nyo, naging kerubin tong si Mauricio, no? Yun nga lang, talagang nakakalungkot kasi anong nangyari? Iniwan niya si Tikboy, yung kuya niya. Pero dahil naman doon sa sakripisyong ginawa ni Mauricio, nakakatiyak naman na hindi na babalik tong Diablo na to, no? Marami namang kwentong ganun, pero yun nga, hindi maiwasan na magkaroon ng haka-haka yung mga tao na totoo nga na naging kerubin tong si Mauricio. Saka grabe, ang hirap explain nung ganun, masyadong malalim na yun. Pero para sa akin, napakaganda, wala masabi. Kompletos Ricados to. Medyo nabitin lang talaga sa kwento kasi parang ang bilis ng pangyayari, no? Parang dun lang umikot yung buhay ni Mauricio.
Feeling ko nakatakda talaga siyang maging kerubin, ganon, kasi nga alam nyo naman, ginagabayan ng San Miguel, no? Sino ba naman para tumanggi sa alok na ganon? Pero para sa akin, napakalakas. Wala akong masabi. Nakakakilabot yung kwento natin. Medyo bitin talaga sobra. Saka yun. Pero kayo mga kabaryo, anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? Anong nararamdaman nyo? Nakakalungkot ba? Nakakabitin? O nakakatuwa na naging anghel itong si, which is hindi naman, no? Kerubin pa naman, pero ganun na rin yun. So batang anghel. Kayo, comment nyo para mabasa namin. Tapos yun nga pala, yung TK shop natin hindi ko mabanggit dito. Nandun na rin, punta lang kayo. Kwentong Baryo Shop, tapos 4 na 8. Itong week na to, magpo-post na tayo ng mga gamit. Tinitingnan ko lang yung dami ng stock kasi ang hirap kumuha ngayon, lalo na bundok pa nang galing. So hinahinay. Doon pwede nyo akong i-follow, i-like nyo na rin, tapos pwede nyo akong i-chat ng direkta sa TK. Alam nyo na yon. So ilalagay ko sa description yung channel natin para mapunta nyo. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.